Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is April 28, 2026 at tayo napupunta dyan sa may welcome day po sa Valenzuela. Welcome day po Valenzuela sa may Dalandaran, MacArthur Highway, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may Romania Main Road sa may barangay 160 Diparo, Caloocan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Ano pa yun? Sige. Ano yun? The Vice President asked herself to state kasi nga parang sabi namin, ito yung tinatawag na tatlo ang unintended consequence sa paglalay ng pamahinyo. Yung impeachment proceedings nila sa black fire, sabi si Victor, the major process, kasi dapat may mga evidence sa lahat, sa House na lahat. That's what's happening now. So, nag-backfire, parang ito yung bagay, hindi siguro na-anticipate ang tapo ng Vice President. Pero mga kababayan, yung mga nangyayari now, ito po yung resulta ng pagpapahinto ng Vice President sa naging impeachment
Saldico kaya nanghihinayang ang mga senador. Tingin nila nagkulang sa aksyon ng otoridad para mapabalik agad siya sa bansa. Yan ang umarangkatang balita ni Angela Abada. Ang dami ng tahasan. Sayang, isang lost opportunity. Ayon yan kay Senate President Pro Tempore Panfilo P. Lacson. Nakaposlita kasi palabas ng Czech territory si Saldico. Sabi ni Lacson, kailangan kumayod ng todo ang pamahalaan para masilip si Ko at maiuwi na ng bansa. Ayon naman kay Senator J.B. Ejercito, una pa lang, kumilos na agad sana ang embahada habang hinihintay na makarating noon ang contingent mula sa Pilipinas. Well, syempre, maintindihan mo na po reaction niya na the challenge is to bring him in on behalf of Russia. Kaya lang, syempre, nasa ibang bansa, kaya dapat, dapat, Ngunit kasi natin, we should have, kasi, ito na tayo sa Kinuwestiyon naman ni Gatchalian kung bakit hindi agad kinansila ang dalawang pang pasaporte ni Ko. Ito pinaka naging issue dito bakit isang passport lang yung yung dalawa apparently ay buhay pa siya. So, in that may complication daw dahil baka pwede niya magamit yung dalawang passport. So, having said that, nakita kong Mexico ay dapat alert yung Interpol. Itong si Sandy ko ay criminal minded. Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. So, kung criminal mind ka, meron kang iba-ibang citizenship, meron kang iba-ibang dokumento, meron kang residency card. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Nag-apply ng political asylum sa France kay dating congressman Saldico ayon sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, may nakabinting petisyon si Ko at nasa jurisdiction na ng mga otoridad ng France. Inatasan na ang Philippine Diplomatic Mission sa Europe na kumpirmahin ito. Nauna nang kinupirma ng Justice Department na nakaalis na si Ko sa Czech Republic kung saan siya pinigil dahil sa immigration violation. Sabi ni Castro, nadismaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maiuuwi na sana si Ko pero naging komplikado nang makalabas siya ng Czech Republic. Tiniyak naman ng Philippine Center on Transnational Crime na tuloy ang paghingi nila ng Interpol Red Notice laban kay Ko. Hindi patiyak ang kapalaran ni Congressman Kiko Barzaga sa Kamara sa harap ng mga ethics complaints laban sa kanya. Matapos ang dalawang suspension, maaari na nga bang tuluyang ma-extend ang kongresista. Alamin sa balita ni Mari Ocampo. Hindi patiyak ang kapalaran ng self-proclaimed Congress Miao ng Dasmariñas na si 4th District Representative Kiko Barzaga matapos talakayin ngayong araw ng House Ethics Committee ang mga reklamo laban sa kanya. Ito na kasi ang ikatlong beses na nareklamo ang kongresista sa komite dahil sa asal nito. Historically kasi sa Kongreso, kapag nasuspend ka na, and then you have another suspension, and in this case, the second suspension had a very strong warning that if he repeats it again, it will proceed to a higher penalty. Well, technically, it's expulsion. Isa si Deputy Speaker at Iloilo 1st District Congressman Janet Garin sa mga naghain ng reklamo laban kay Barzaga. Nagugat ito matapos itali umano sa kanilang dalawa ni Iloilo 3rd District. Hapon pong dinig ang araw at napakababa ng tsansa ng pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa mga Bumaba ng kalahating metro ang water level sa Angat Dam ayon sa pag-asa. Sa kabila nito, kumpiyansa naman ng mga water concessionaires na hindi mahihirapan ang kanilang mga customers sa supply ng tubig. Nagpapatrol, Rafael Posano. halos
halos lahat ng dam na minomonitor ng Pag-asa ay mas mababa na sa normal high water level. Katunayan ngayong araw, kalahating metro ang ibinaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Nasa 185.06 meters ang water level ng dam. Mas mababa sa tinatawag na rule curve na 186.67 o yung antas na itinalaga para ma-maximize ang dapat punuan ng dam pagdating sa hydroelectricity, domestic consumption at irigasyon. Nagmumula sa Angat ang malaking supply ng tubig sa Metro Manila at karating lugar. Malaki yung populasyon, yung dam naman natin, hindi naman nagbabago yung ano niya. Kaya medyo mabilis yung pagbaba ng tubig niya. Ang problema natin, wala pa tayong nararanasan na ulan na tumatama sa watershed na Angat. So, makikita natin yan, puro pababa yung kanyang trend. Ayon sa Pag-asa, araw-araw nilang naitatala ang pagbaba ng tubig sa Angat. Kaya hindi malabong pagsapit ng ikalawang linggo ng Mayo ay umabot ito sa 180 meters o low level. Sa puntong ito, posibleng magtipid na sa alokasyon ng tubig. Sa kabila nito, tiniyak naman ng mga water concessionaire ang maayos na supply ng tubig para sa kanilang mga customer. Ang Maynila sinabing mas inaayos pa nila ang supply sa pamamagitan ng maayos na network management, pagdagdag ng supply at pag-develop ng mga bagong infrastruktura. Ang Manila Water naman sinabing kahit pa malakas ang posibleng maranasan na El Nino, kumpiyansang sapat pa rin ang supply ng tubig ng kanilang mga customer dahil may iba pa silang water sources bukod sa Angat. So, siguraduhin natin yung ating mga toilets ay in good working condition na walang leak. Tuwing magbubukas tayo ng gripo, tuwing magpa-flush tayo ng toilet, isipin natin paano natin mababanat yung paggamit ng tubig. Ngayong linggo ay dinaos ang ASEAN Climate Week sa pangunguna ng Pilipinas. Ayon kay DEA North Secretary Juan Miguel Cuna, mahalagang maging handa hindi lang ang Pilipinas kundi ang buong ASEAN region. All ASEAN member states are similarly situated on this, and at this time, water conservation, of course, has to be highlighted and given more significance and pushed in all ASEAN member states. Ayon sa mga eksperto, bago pa man maramdaman ang epekto ng El Nino, pairalin na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig para kahit paano hindi lubusang mahirapan oras na mangyari ito. Rafael Borsano, ABS-CBN News. At susunod na ang presyo sa petrolyo, nagbabadya ulit. At isa sa 12 luxury cars na iniuugnay sa Pogo na ibenta na sa subasta ng Bureau of Customs. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng Philippine Patrol. Oras mga kapamilya, 7:15 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Magbabalik ang TV Patrol sa DCMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Ang galing, pangmatagalan. Parang tayo lang ng Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipina confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Nagsisimuli sa Pilipino sa asaman sa mundo. DCMM. Radyo Patrol 630. Walang masama sa paglaro ng Bigo Plus. Ang sports. And now, the CMMA. Pag naglalakad ka parang
May question dito tungkol sa, nasaan na ba yun? Babasahin ko po sa atin po. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Backward.ca. Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamaya kami pag-flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket PM pag-flight natin eh. Para malinaw. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan. Jeff Cabaras at Marlene Maniego sa One Report. As well as follow the movements of domestic oil prices. Period. Yan lang ho ang tinira ng oil regulation law. Wala ko dito talaga na magdidikta ho kami ng price. Para naman kay Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, mas mabilis na makapagbibigay ginhawa sa publiko kung susunodin muna ang excise tax sa diesel, gaya ng ginawa ng pamahalaan. Diesel is the fuel of the masses, equally of PUV drivers, fishermen, farmers use this. And we came from a pre-war level of about 50 pesos per liter. Now we're still hovering around 95 pesos per liter. So mataas pa rin. Samantala, pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission ang posibleng pagpapalawig ng nauna na nitong ipinatupad na suspension ng stock market operations para hindi sumita ang presyo ng kuryente. Ng ERC, ilipat naman na pwede tanggalin ang pass-through fuel cost sa inireklamo ngayon ng maraming consumer. Pinaubaya naman ng ERC sa Kongreso kung maglalaan ito ng pondo para salubin ang lifetime discount ng mortgage beneficiaries, imbis na silin buwan-buwan sa electric consumers. At dahil nakabase din sa mataas na ang VAT sa kuryente, sinabi ni Juan na depende sa Kongreso ang pagsuspende rito habang may krisis. Andrea Taginan, ABS-CBN News. Ay benta na sa Salvador luxury cars sa Bilao Auction at Bureau of Customs. Ito ang 2023 Rolls-Royce Phantom na nabili sa halagang 25 million pesos ng kumpanya Pure Blends Corporation. Iugnay ang Mindanao sa sasakyan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ipinagtanggol naman ng opisyal ng BOC ang pagiging single bidder ng kumpanya. Kabilang sa mga natirang sasakyan ang 2019 Toyota Alphard, 2024 BMW XM, 2022 Mercedes-Benz G650 at isang 2021 McLaren Senna. Pinayagan ng Senado ang nakadetining contractor, Radio Pacifico Curly Descaya, na pansamantalang lumabas ng Senado para sumailalim sa operasyon sa kanyang kanang balikat. Ayon kay Senate Secretary Mark Mendoza, inaprobahan ng Senado ang hiling ni Descaya matapos aprobahan din ng in-house doctor ng Senado. Posible umanong supervision sa mailalim sa nasabing medical procedure, pero hinihintay pa ang clearance. Itong araw siyang mananatili sa ospital matapos ang operasyon bago bumalik ng Senado para doon tuluyang magpagaling. Depende pa umano sa security kung papayagan ang kapamilya ni Descaya na bisitahin siya sa ospital. Si Descaya ang natitirang detainee ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Inaasahang pagpuputuhan na ng House Committee on Justice upang sa Miyerkules kung may probable cause o sapat na kasihan para upusan sa Senado ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa ilang mambabatas, hindi mapipigilan ng inihaing reklamo ng asawa
Botohan ng plenaryo ng Kamara sa May 11 kung sasang-ayon o babalik na rin ang nilalaman ng committee report kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Duterte. Vivian Julia, ABS-CBN News. Samantala, pinili ng boses ng Solicitor General ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Vice President Sara Duterte na nagpapapigil sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Ayon kay Solicitor General Carlin Berberame na tumatayong abogado ng Kamara, procedurally defective at walang sapat na merit ang petisyon ng Vise. Noong dekada 60, isang sikat na action star, isang rising actress, at iba pang mga kasama ang nasangkot sa isang pamilan. Nauwi ang kaso si Beth Beryl na pinalitan naman ng Supreme Court of Parusa at napawalan sala pa ang ibang akusado. Ang kwento ng rise and fall na action star na si Eddie Fernandez ang babalikan sa Philippines' most shocking story. Bad boy. Sino ba ang original bad boy ng Philippine showbiz? Robin Padilla? No. Bill Ferdinand? Ay, Alam niyo ba kung si Robin ang original bad boy ng Philippine cinema ay si Eddie Fernandez? Sino ba si Eddie Fernandez? At paano ba siya pinagtagang bad boy? Kasi pag sinabi mo bad boy, dapat untouchable, dapat invisible, dapat sikat. Was he untouchable? Was he invincible? Was he sikat? Now you tell me, kasi noong 1960s, sa gitna ng kalye kasama yung mga sidekicks sa showbiz, pagpapahingin si Eddie sa pinaniniwala ang tribal dance. Now, matapos yung malaking unang shootout, Hindi pa siya. Mas kasama niya. kasama na si Eddie, at yung sikat na actress noon na si Rosana Ortiz. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna kasi tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.